Lawrence Macaraeg po, isang Katoliko. Sunod po sa kanya, Joel Fernandez, isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ano po ba ang kahalagaan ng pagkaanim sa isang totoong relisyon, lalo na po sa oras ng pagdating ni Jesucristo? Alam mo, si Kristo nagtayo ng samahang sa Diyos. Ang tawag sa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. Ikalawang Korinto 1:1 pakilagay sa screen. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Tawag dyan sa samahan na yan, Church of God o Iglesia ng Diyos. Ngayon, ano halaga nun? Ikaw, kahit na hindi mo na itanong sa Biblia, mag-isip ka lang, sino ba nagtayo? Ang Diyos, si Kristo. Sila nagtayo. Yung tayo ba ng Diyos, babaliwalain mo? Sabi ng mga born again, hindi na ikaw mahalaga yung iglesia. Ang mahalaga, relasyon sa Diyos. Panluloko sa kapwa. Lahat ng ginawa ng Diyos mahalaga. Tinan mo yung damo. Oh, di ba mahalaga yung damo? Pero aanin pa ang damo kung patay na kalabaw. Di ba? Mahalaga, damo lang mahalaga eh. Pag ang Diyos ang gumawa, mahalaga lahat. Alin ang mas mahalaga? Yung nabagay na panglupa o yung bagay na panglangit? Siyempre, yung panlangit. Ang iglesia kaya itinatag ng Diyos para sa bagay na makalangit eh. Yung samahan ng mga Kristiyano, ang tawag doon, the called out ones, ecclesia sa Greek. Yun yung samahan ng naglilingkod sa Diyos. Napakahalaga nun. Napakahalaga nun. Kapatid, ang katunayang mahalaga yon, kaya si Kristo nagsakripisyo para sa iglesia eh. 20-28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin sa English. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Sabi ng Biblia, yung iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Di mahalaga yon, kaya pala pinatay si Kristo para ron eh. Ang katunayan, 5 ng Efeso, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Basahin mo yan, yung talata na yan, nasa Biblia ng born again yan, na si Kristo, inibig niya iglesia, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia, yung iglesia sa Biblia. Ngayon, sabi ng born again, di na raw mahalaga iglesia, di na raw kailangan na iglesia. Si Kristo nga, ibinigay niya yung sarili niya para sa iglesia eh. Kaya, yung iglesia mahalaga. Kaya yun ang ipinangangaral namin. Bahagi yun sa aming pangangaral. Para tayo sumama ron. Kailangan nating sumama. Hindi tayo magtatayo ng atin. Kami walang itinayong amin. Sumama kami dun sa iglesia. Yun ang sinampalatayanan namin. Basahin natin ng 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Tapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makisanib ka doon sa mabuti. Yung mabuti yung nasa Biblia eh. Kapuotan mo masama, sumanib ka sa mabuti. Sa Ilocano, paano yan? Ti ayat, awan kuma, ti ulbod na. Gurain nyo, ti dakes, salimut-mutan nyo, tinaimbag. Salimut-mutan nyo, tinaimbag. Sa English, cleave to that which is good. We have to cleave to that which is good. We have to abhor evil and cleave to that which is good. Yun ang utos eh. Kaya mahalagang umanib doon sa iglesyang nakasulat sa Biblia. Isa pa po. Sige po. Ang tao po ba ang gumagawa ng sarili niyang kaligtasan? Hindi. Magkasama ang Diyos at ang tao. Ang Diyos at saka ikaw magtutulong kayo. 3:9 ng unang Korinto. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Kamanggagawa tayo ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos, gagawa ka rin.
Kasi kahit gumagawa ang Diyos, ayaw mo namang gumawa, walang kwenta. Pero gawa ka ng gawa, wala ka naman katulong na Diyos, hindi rin maganda. Pakinggan mo sa 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. So magkasama kayong gagawa ng Diyos. Gagawa ang Diyos, gagawa ka rin. Dalawa yan, two-way yan eh. Okay na kapatid? Maraming salamat. Salamat. Joel Fernandez, isa pong Katoliko. Tanong ko lang po kung saan po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Kristo yun eh. 14:6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kristo ang daan mismo eh. Ngayon, ang tanong dyan, kung paano ka dadaan kay Kristo? Kasi yung iba parang pinalalagay nila si Kristo na mismo yung pupuntahan eh. Iba, ang pupuntahan mo yung Ama. Dadaan ka kay Kristo. It is through Christ that you will reach the Father and eternal life. Kaya masasabi natin ang paraan para tayo makarating doon sa pagitan ni Kristo. Sa Kanya tayo magtatanong, sa Kanya tayo susunod, sa Kanya tayo maniniwala para makarating tayo ron. 12:26 ng Juan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Sino mang gusto maglingkod sa akin, susunod siya sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Dapat susunod tayo kay Kristo eh. Kung saan siya nandun, doon din tayo pupunta. Yan. Kaya kung sinabi niyang kaliwa ka. Pag sinabi niyang kanan ka Hindi yung kung sinabi ng pastor, tatayo ka naman. Kahit wala sa Biblia, lulundag ka. Ilundag. Yung payong, baliktad yung payong. Baliktad ang payong. Sahurin natin ang ulan, grasya. Sabi niyang gano'n. Nasa Biblia ba yun? Asan sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun. Kung ano yung sinabi ni Kristo, doon tayo susunod. Yun po ang kailangan para tayo maging dapat, mga kapatid. Yung sinabi ni Kristo. Okay na? Yun lang po. Sige, salamat. Next. Rafi Palaganas, isa pong Katoliko. Tatanong ko lang po kung ano po ba ang magiging epekto ng pagkakaliko sa tamang landas. Basahin natin Roma 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pansin mo yon, silang lahat nagsilihis. They have gone out of the way. Nagsilihis sila. Walang gumagawa ng mabuti. Nawalan sila ng kasaysayan. Pagka naligaw ka ng landas, baliwala ka na eh. Paano ka? Papunta ka sa oblivion. Papunta ka sa kawalang kwenta ng buhay. Wala ka nang magagawang mabuti pag naligaw ka ng landas. Hindi ka na makakasunod sa kabutihang asal dahil wala na eh. Ayun, maraming epekto yung pagkaligaw ng landas. Yung hindi pagkilala sa Diyos, lahat ng kasamaan nangyayari sa tao. Basahin natin ang unod ng Roma. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag,
Mga epekto yan ng pagkaligaw ng landas kasamaan, pagpatay, etc. etc. Ang dami. Lahat ng kasamaan sa buhay, yun ang napupuntahan ng naliligaw ng landas, kapatid. Pero, alam mo, kung naliligaw ka lang, hindi masyadong masama Kung pwede kang ilagay na uli ng Diyos sa daan kung naliligaw ka. Merong iba, hindi naliligaw, nagpapakaligaw. Nagpapakaligaw sila. 3:7 ng Malakyas. Basa. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Paano ba yun sa Ilocano? Yung salitang nagpakaligaw. Nanipod kadagiti al-aldaw, dagiti amayo simina kayo, kadagiti bilbilin ko. Simina kayo? Ano yung simina? Humiwalay po yun Oh, intentional Intentional, nagpakaligaw sila sa mga bilin o sa mga kautusan ng Diyos. Kaya sumama ang tao Mag-isip ka ng lahat ng sama na andito na sa mundo. Lahat na ng sama. Tatay nire-rape anak niya. Kapatid nire-rape kapatid niya. Anak nire-rape nanay niya. Magkumarit, magkumpare, masarap sa atay ng pagi. Naku, lahat na ng kasalaulaan sa mundo nandito na. Saan ang galing yan? Sa pagkakaligaw ng tao. Sa hindi pagkilala sa Diyos. Ganyan po pinanggalingan lahat niyan, kapatid. Maraming salamat po, Salamat po. Si Dr. Elpidio Paa, isa pong nagsusuri. Sunod po si Michael Jimenez, isang Katoliko. Bihira akong pumuri na isang tao na kagaya mo. Kasi I'm trying to compare your intelligence sa mga ibang nangangaral. Kaya wala akong pondong relihiyon na inaaniban ngayon. Simpleng katalungan lang, 3 katanungan ang itatanong ko sa iyo. Maaring napakadaling sagutin para sa iyo. Pero bumabagabag sa aking isipan. Una, alam natin lahat na si Jesus Christ ay galing kay Virgin Mary. Nabuntis siya through the power of the Holy Spirit. Tama po ba? Tama po. Mukhang magkakontra yata dahil meron din akong nabasa sa libro. Hindi ko lang matandaan kung anong aklat ng Biblia na sinasabi naman na si Jesus Christ ay lumabas sa sinapupunan ng Ama, which is the Supreme Being, who is God. Alin po ang nauna? Yung pinanganak o yung paglabas niya sa sinapupunan ng Ama? Alam niyo po, yung pagkakapanganak niya mula sa sinapupunan ng Ama, una po yun sa lahat. Let us read it from the scriptures. 8:12 of the book of Proverbs says, I, wisdom, dwell with prudence. So, we are just establishing here that the wisdom of God is the person is speaking in this particular chapter of the scriptures. I, wisdom, dwell in prudence and find out knowledge of